Yes. Thank you. Sir, meron bang liability yung DPWH dun sa bumagsak na tulay sa Isabela? Depende kung sinong matatagpuan na may kasalanan. Kung mali ang specifications, kung mali ang program of work, kung hindi sinunod yung program of work, at kung substandard yung tulay. Ang sagot ay oo, dahil sila nagsusupervise ng mga kontrata na ginagawa na funded ng gobyerno. Hindi ba mag-investigate ang kayo? Siguro iniimbestigahan na yan ng iba't ibang ahensya ngayon. Hayaan na muna natin na sila. Pero sir, kapag ganyan case, ano yung dapat course of action? Hindi naman agency yung dapat na mag-investigate. Alam naman ng DPWH kasi di ba katawag pa ka? Ang DPWH Central Office yung dapat nag-investigate. Mag-investigate muna at the first instance. Sila muna. Dahil ang nagpatupad ng proyekto yan ay mga empleyado, mga direktor at engineer sa district at regional level. At saka sila ay may technical know-how kasi. Isa rin kasing bagay, dapat tingnan natin, yung loading capacity ng mga truck. Maglalabas nga kami ng panukalan ng statement sa ilang mga, siguro ngayon o bukas, tungkol sa overloading law. Dahil ilang way bridges ba meron tayo? Ano ba yung weight capacity o load na mga kalye at tulay na ginagawa natin? Nasusunod ba to? Na-implement ba to? Merong way bridge ba bago dumaan sa tulay na yon? Kung may way bridge man na dinaanan yung truck, baka pagkalampas sa way bridge, kinargahan, so iba na yung timbang nun. Pangalawa, ano ba yung load capacity ng kalye natin? Tandaan mo yung kapal ng semento ng tulay o kalye natin, may kinakayang bigat lang yan na dapat sinusundan ng mga truck. Ang pinakamaliwanag na ebidensya para sa akin na makita yan ay kung may reinforcement yung mga trailer bed ng mga truck. Kung may reinforcement yon, ibig sabihin, overloaded malamang sa malamang yung truck na yan sa maraming panahon. Pinagbabawal dapat ng gobyerno, ng LTO, na lagyan ng anumang reinforcement ang bed ng mga truck para maiwasan automatically yung overloading ng mga truck. At kung mangyayari man yon, dapat managot yung mga may-ari ng truck. Pero hindi natin pwedeng patupad to ng agaran dahil maapektuhan logistically yung time and motion ng delivery and arrival of goods mula sa pier papunta sa kung saan-saang parte ng bansa. At magtataas din yon. Kasi malamang container pa lang overloaded na bago pa man makarating sa Pilipinas. So yon dapat bantayan at tingnan hindi lamang ng customs, hindi lamang ng DPWH, pati na rin ng DTI at ng Department of Finance na siyang may hawak ng Bureau of Customs. Sorry kung mahaba yung sagot kasi komplikado yun. Di ba national, DPWH national ang nagpagawa? Malamang yung bidding. Malamang yung bidding. Pero depende. Ang alam ko kasi nagsimula yan, 100 million lang eh. Kung 100 million yan, baka region lang eh. Kasi di ba by year yun, phase 1, phase 2, phase 3 eh. Tapos in-augment pa, di ba? Hindi naman yata sa 1.2 billion na one go eh. Lumaki na lang ng lumaki. So malamang nagsimula yan region, yung sumunod na phase 2, region pa rin, di ba? So iba-iba. Yun na nga lang siguro yung question, bakit walang singular program of work para sa kabuuan ng tulay? Bakit tila every 2 years pinopondohan at kinokompleto yung sinasabing design? So sir, since bumagsak na yun, hindi na pwedeng i-repair para madaanan ulit? Actually, pwede pa daw i-repair ayon sa isang nakausap ko doon. Dahil yung foundation daw ay nakatayo pa rin, yung kali mismo ang nahulog at bumagsak na nakatali doon sa frame. Pero yung foundation mismo ng tulay, nananatili daw na nakatayo. So kung mahabulin natin yung contractor, yung paano mangyayari? Dapat may warranty yung contractor doon, kung sakasakali. Pero kung ang design ang mali, at yung contractor ay sumunod sa design, walang liability ang contractor. Dahil sumunod lang siya dun sa design na mali. So ano lesson learned? Kung substandard, dapat at low cost na yun. Kung substandard ang ginamit, edi yung contractor ang nag-violate. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa program of work. Ang repair nun, sir, at no cost to the government. Dapat sagot ng contractor yun dahil may warranty yung contractor doon. Pero may alam akong kwento dyan, mamaya na lang.
Sir, kung contractor, dapat ba mag-blacklist ng gobyerno yun? Ibang proseso yung blacklisting dun sa akin na mas importante yung liability ng contractor kung siya nga may kasalanan na gawin yung tulay at no cost to government. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Kung mabablacklist man siya pagkatapos, desisyon na ng DPWH yan. Pero mas importante, magamit at mapakinabangan ng ating mga kababayan yung tulay na ginawa precisely para makinabangan ang taong bayan. Siyempre pag ganyan at no cost, yung pag-aayos and penalty. Under the warranty. Kasi may warranty ang contractor eh. Ang tanong, covered pa ba ng warranty? Ang tanong, dahil iba't ibang phase, baka iba't ibang contractor yung gumawa. So, sinong may bidding eh? So, sinong may kasalanan? Anong aspeto ng construction ang pwedeng maiturong may kasalanan at kagagawan at kaninong warranty ang hahabulin ng gobyerno? Medyo komplikado lang siya. Kaya, dapat matuloy niya. Pero may kwento pa din yun. Mamaya na lang. Okay, sir?